Hi mga ate! Welcome to the episode 3 of Yes na Yes for You, the podcast. Makalak, na-excite ako ngayon. Sobrang lakado pasabog kasi ate, nung first 2 episode, una si Charlie, my best friend. Second si Inigo, finulfill ko yung fantasy ninyo. Pero ngayon, i-fulfill ko yung fantasy ko, ate. Matagal ko na tong pinangarap simula nung nag-content creation era ako hanggang sa napunta ako sa Manila. Hindi ko nakikita tong guest kong to, bakla. Tapos ngayon nabigyan ako ng pagkakataon na na makita ko siya sa personal. Timing at tadhana din talaga, ate, kasi sa podcast ko pa siya makikita and makakasama at makakausap natin siya ngayon. So wag na nating patagalin to. Please, let's welcome our special guest, Jose Miguel Traspe. Sana all. Yes, dito. Hello, Igo. Oh my God. So nice to Thank be you here. for saying yes. Yes. Yes na yes for you. Yes, yes for me. Kasi alam mo, my God, parang 8 years ko talagang... 8 years? Yes, 8 years. 2018. Oh my God. Oh my. Yes, 8 years ko nilook forward to na mangyari sa buhay ko. Isa pa lamang akong paslit na bading na nangangarap na makita ni Migo Traspe. Opo. Pero bago lahat yan, gusto ko muna magtanong sa'yo. Kasi syempre kami, fan na talaga ng isang Migo Traspe. I-admit ko talaga yon. Pero eto, what's something that people don't know about you? Something people don't know about me. I feel like I come off as very not too goofy online, pero in real life, when you get to know me, I'm very sobrang baliw akong tao. Sobrang, alam mo, weirdo, parang ganun. But in a good way. Like, only my real friends really get to see it. Yung mga humor, yung mga... Like online, I tend to be quiet na rin sometimes. But, you know, basta once you get to know me, like, yung totoong ako, yan, I'm more comfortable with people that way. Kasi ano nga totoo, kasi sa social media mo, parang ginagawa mo lang naman, di ba, kadalasan lip sync. Pag hindi naman lip sync ang pinapakita mo, yung lifestyle mo lang, pag gym, Yeah. tapos school, architecture. Pero sa behind the camera, yun pala yung personality ng isang Migo Traspe. Yo, syempre, you can't let people catch you lacking, di ba? Pero I mean, actually, parang I wanna be more open na rin, like, in public, parang, I don't wanna be so pretentious naman na parang, uy, ang cool naman na ito, ganun. Gusto ko yung parang ano lang, like, I want people to see me as everyone else lang. Like Gets. I'm just like everyone else, parang ganun. Yung pala sa mga hindi nakakaalam kung ano yung Migo Traspe. Behind the camera, isa pala siyang makulit din. Kagaya lang din natin siya. Ate, umuutot din siguro, tumatay. Oo, Diyos ko. Hindi. Ito. Analogy. Pag-uusapan natin yung about sa OG era. Okay. Isa talaga yan sa gusto kong pag-usapan. Kasi una kita nakilala, kagaya na sinabi ko kanina, 2018. Sa De La Salle Canlu Bench. Di ba? Yeah, Kasi, from there. varsity ako noon doon. Tapos, usually, sa ginaganap yung volleyball, kayo yung host, yung school ninyo. Pag area meet? Oh, yes, area Yeah, meet. Yun. yeah. Tapos, doon kita unang nakilala kasi yung mga kaklase ko, hinahanap ka na nila. Nandito daw nag-aaral yun yung Migo Traspe. Talaga? Oo, fantasy ka namin. Namin, high school era. Tapos sabi ko, wag niyo ako ulitin. Kasi ko nito, focus ako volleyball to. Tapos nung time na yun, ewan ko kung natatandaan mo pa siya. Ang focus lang ako nun. Kilala mo si Ron Paningbatan? Oh, yeah. Yan, siya ang fantasy ko Kasi- dati. Talaga? Oo, naging We were ka-teammate really sila. close noon time. Si Ron Paningbatan, siya talaga yung fantasy ko. Tapos nakita lang kita sa isa sa mga story ni Ron. Sabi ko, ay, ang gwapo nito. Tapos pagka-click ko, ito pala yung sinasabi nila, Migo Traspe. And then from then, nag-transition ako from Ron Paningbatan to Migo Traspe. Shoutout pa si Ron. If you're watching this, Ron. Yes, Hi. hello Ron! Pero, syempre, bago natin pag-usapan yung OG, before that, gusto ko malaman kung sino ba si Migo Traspe growing up? Growing up, I feel like I grew up in a good household naman. Like, my mom and dad were together naman the whole time, and my dad taught me his values, my mom taught me her values. And siguro, I feel like I was just a bit misunderstood growing up. Parang, since nga, I was such an open book dati.
parang people would see my enthusiasm as something annoying. Totoo? Ganun. Yeah, so that's why I started to shy away from people like around like high school. But then biglang the OG era happened. What Yes. yung minention mo, and nabubully ako dati from time to time. Hindi naman araw-araw. But then yeah, there were these people na kinukupal ako ganun. Totoo? Yeah, and then when I learned how to not talk to them or not really acknowledge the shit that they were doing. Kasi sabi ng mga taong yun, si Migo nung sumikat parang yumabang na. Sa totoo lang, di ako yumabang. Natuto lang ako na wag na kayong pansinin. Yung mga nagkagago sa akin. Ganun. Di ba mga inggit yung mga ganun? Yeah. Kasi dati parang ako nga share ko din nung hindi pa ako nagko-content. Sobrang tago akong bakla kasi natatakot ako kasi yung circle ko napapalibutan sila halos karamihan ng mga homophobic na tao. So hindi ko alam kung paano ko gagawin kaya parang naging hinder siya sa akin para i-fully express din yung sarili ko sa social media. But yun nga nung nagkaroon ako ng urge na gawin siya, turns out to be mabait din naman pala sila, naging close ko na din sila kasi sakristan ako dati, Diyos ko. Talaga? Oh. Ako din. Pero Totoo? for like mga 2 years lang. Sa school lang. So cool. Ilang years ba ako sa Kristan? Nag-start ako 2019. 2018. Nag-start ako. Tapos hanggang pandemic, hanggang sa natigil. hindi ka pa sa Kristan ka pala. Yeah, pero I only attended like a few masses lang na, Pero hindi siya yung parang sobrang growing up. Nung bata ka ba, ano yung pangarap mo na maging? I always knew I wanted something related to art. Siguro. Yeah. Kasi bata pa lang ako, nagdo-drawing na ako. And I really enjoyed drawing yung mga Spider-Man, ganun, or other superheroes, sometimes cars. But then, eventually, that evolved into, me getting into arts and design track. And then, basta I think 8th grade pa lang, I wanted to be an architect na. Hindi kasi di ba, tsaka ka din, inclined ka sa music. Yun din, actually, yeah. Tapos ko nagbabanda ka nga eh. Yeah. Pinapanood ko sa YouTube mo dati yun. Oh my God. Yung mga banda mo, tsaka yung mga song cover. Yeah. Favorite song cover ko ng isang Migo Traspe, yung War. War? Oo, by Ben and Ben. Oh my gosh, that's... Ano nga? Yeah, yung with MRLD. Oo, yes! Yeah, oh my God. di ba? Sabi ko Naka-private yan kasi parang antote pa ng boses ko. Diyos ko, sobra. If you want it, I'll send it to you. Yeah! Nasima ko lang. Promise. Yeah. Sige. Lagi ko yung pinapakinggan ng bata ko hanggang sa pag-search ko sa wala, ba't nawala na? Dinilit niya ba ito? Hindi, naka-private lang. Doon ko unang nalaman yung War, tsaka doon din ako naging fan ng Ben and Ben. Hindi ba? Oo, talaga? pag kinunik mo talaga Through yan. me? Oo, sinasabi Oh my ko God, talaga that's sa'yo. crazy. Aside sa art, what's something that you're passionate about naman? Now or like Before? before? Ano pa mga passion ko? Nalimutan ko. Hindi, joke. Hindi, music. I feel like I always enjoyed listening to music naman talaga. And I started playing guitar nung 4th grade. Pero I wanted to play drums talaga before that. Pero the drum set was too expensive lang nung time na yun. So I started with the guitar first and I really liked it. I started listening to rock music muna. Rock. Like Green Day, Blink-182, Aerosmith. And then nung tumagal na, parang sabi ko, I wanna make something out of this talent that I have for playing guitar. So parang I auditioned for like being in the school band, Yes. yung out of focus na band. That's yun, actually yun, a school band. And my arts teacher, siya yung nag-reach out din sa akin and like he said na baka if you're interested, you wanna try it out. Ganun. So may plano kayo nun dati ng mga banda mo na to go big or alam nyo sa school lang? Ako, I wanted to go big with them. Pero like not everyone had the same mindset. So kaya hanggang doon lang kami sa school. Okay. Sa local band It ba? was Sinong sad. idol mo? Local band? Kailangan band or like kahit artist? Kahit artist, sige. Siyempre si Dom Guyot. Kilala ko siya. One of my favorites, of course. And syempre, along with his friends are so, like lahat sila ang gagaling. Sila Janine, sila Jolian, they're all so good. Di ba kasi kayo, Wish? Wish. Yeah, that was Wish like kayo. 3 years ago na. Oo. Almost 3 years ago, grabe. Ang bilis ng panahon. 3 taon na yun. Kaya ko siya natanong kasi lately sobrang hook na hook talaga ako sa Forbes page.
Oh yeah, grabe. Have you heard their new album? Sobrang ganda, idol no? ko talaga, Forbes Page. Sumabot pa ako, nanood ako. First time in my life, nanood ako ng concert. Hindi kasi ako fan ng concerts. I didn't. I wish I attend the concert. I didn't get to attend. Tapos pinamit pa sa akin ni Charlie si Shira Luna. My God. Ang galing niya mag-ano. Na-shoot ka na niya? Hindi pa. Ah, hindi pa. Okay, sige. That's a dream also. Yeah, my big dream din as well. Wait lang, tanong ko pala. Simula bata sa DLSU ka? Yeah. From Kinder 1 hanggang senior high school. So, Yeah. hindi ka sawang-sawa ka na dun sa DLSU dun. Ang laki nun ah. Well, I like going around the campus eh. Saya dun. I mean, 14 years din lang. Pero I got to meet a lot of people talaga growing up. So, I liked it there. So, anong grade ka nag-start tong OG era? Nag-start magkaroon ka ng followers sa Twitter pa back then? 2018, so that was grade 10. 2018? That was in 10th grade, yeah. Oh, OG ako! Talaga? OG pala talaga ako kasi 2018 ko siya 2018 natuklasan. din talaga nag-start. Fun fact, since na-mention mo yung Forbes Page, actually may, hindi naman sa may kinalaman siya sa pagsikat ko, pero parang, it's just like, nung nag-announce sila na aalis na si Unique sa band nila, I think that was like May something. The day after that, dun ako nag-start sumikat. Oh. Walang correlation. It's just a coincidence. Parang the day after that, like, yung tweet ko, like, sumabog siya. So, like, kaya hindi ko rin malimutan yung date na nangyari yun. Kasi, it's the day after they announced na umalis sa Unique. Ano yung tinuwit mo nun? It was like a joke lang na about sa Infinity War. Ah, okay. Yung alam mo yung scene doon na nagfe-fade away na si Peter Parker, like, Mr. Stark, I don't feel so good. Pero I changed it lang. Then I put my picture there, in-edit ko. Sabi ko, when you see your crush with someone else, tas, pare, I don't feel so good. Picture mo, nilagay mo na Yeah. din doon. Eh, kaya naman pala, It was Diyos like, ko. yeah, I just edited my picture. Tapos doon at tuloy-tuloy na. Yeah, I feel like, Tweet after tweet. doon nag-start yung momentum. Then I just built on it. Yeah. Kasi itatanong ko nga, paano ka nga ba nag-start sa Twitter nun? Kasi kung ako ang nasaksihan ko na lang nun, syempre yung mga pictures na pinupost mo sa inyo, ang payat mo pa nga nun eh. Yeah. Payat Grabe. era mo nun, grade 10, sobrang... I don't wanna go back. Sayang yung pinaghirapan ko, di ba? Pero ito, something ba na pinlano mo? Or kung sana lang siyang nangyari? Actually, hindi. I didn't, I wasn't aiming for this. Like, it just happened bigla-bigla when I was in 10th grade again. So, at first I didn't know how to deal with it. But then, I mean, being like this for 8 years now, parang I kind of get the gist already. About how to deal with people, deal with, external, what do you call this? What's that term? Basically, how people talk about you, whether online or in person. Ganun. Gets. I'm already kind of used to it. So wala talaga siyang plano kung sana lang siyang nangyari, gano'n Yeah, na it just align. happened. So ito kasi, Migo, nung 2018, masasabi ko talaga na yung panahon na yun, that was an era. I God. miss it then, yeah. My God, Every now and Nico. then I look back at. Kung alam mo lang, you're my gay awakening. Oh my God. Totoo ba? Oo, promise. Doon ko talaga na-confirm sa sarili ko. Bakla nga There's ako, no shit. way. There's no way I like Yes. girls. Yes, way. Kasi nag-try pa ako mag-girlfriend nung grade 6. Ay, talaga? Hindi ko kinaya dahil magbe-break. Ang dahilan ko ba't kami nag-break, gusto niya na makipag-kiss. Hindi pa kaya. Hindi ko talaga kaya. Tapos nung nakita kita noon, grade 7 na ako noon eh. Grade 7 ako noong 2018. Nung nakita ko na yung Twitter mo, sabi ko, shit, confirmed, I'm gay. First crush, Wigo Traspes, more than, sino bang unang childhood crush ko? Sa mga artista, syempre sila Ding Dong Dantes. Pero yung ano talaga, kasi alam mo, gumawa pa ako ng Twitter dati. In hopes na sana mapansin ako ni Migo. Pero sa TikTok nakita na. Sa TikTok. Actually, finalo mo din ako sa Twitter dati. Kaya inis na inis Really? ako. Oo, sayang yung Twitter na yun. Sabi ko, bakit siya naban? Yun yung nakafollow si naban Migo. ka? Oo, yung pa naman yung nakafollow ka. Nakakainis. Pero after that, di na talaga ako nag-Twitter. So during that OG era mo, Migo, masasabi ko talaga din na alam ko talaga yung pagkatao mo. Legit. Yung syempre yung mga nalalamas mo naman sa social media, just Yeah. yung mga circle of friends mo. Kilala ko yung circle of friends mo eh. Yeah. Sila. Kaya pag nakikita kita nag-story, parang na ano din ako. Oh, ang nostalgic. Nakasama ko yung mga friends na yun. Sila Rovic. Yeah.
Tsaka, Kakauwi nga lang niya sa Australia. Totoo, di ba? He just went back. gumala kayo. Yeah. Kasi tigigisa kami magkakaklase nun. Nakipagbardagulan ako. Yun nga, sabi sa'yo, yan yung mga fantasy namin. Ako kay Migo, yung isa kong kaklase kay Rovic, yung isa kay Monty. Monty! Diyos ko! Ano sa isip ko, Santi, hindi. Basta may T. Si Monty. Monty. Yun, tigigisa kaming tatlo. Tapos mga fantasy kami araw-araw. Lalabas kami or papasok sa school na, bakla. Mrs. Traspe ako ngayon. Sino kang, my God, yung friendship niyo sobrang solid nun. Kaya Yeah. pag nakikita kita nag-story, nakasama mo sila, sabi ko, nostalgic. Kasi, And I'm so happy then they're still my friends. Kasi a lot of times, like, people who go through, yung biglang, like sometimes life just gets in the way and you just don't get to bond with them anymore as much. Pero I'm still good with Monty. I'm still good with Rovic. Yeah. kasi tuwan-tuwa talaga ako nung nakita ko yun. Kasi, yun nga, that was an era, a part of me talaga. Para akong parte ng kwento ninyo nung mga panahon na yun. Pero tell us something about sa friendship ninyo nila Rovic. Paano ba nag-start yun? I actually met both of them. We were all in 7th grade. This is 2015. Then si Rovic, we were in advanced science. It's like parang extracurricular na academic related pa rin. Kasi to get into that parang club, kailangan mataas yung grades mo sa science. And I don't know how the hell I got in there. Well, humble, brainy. No, dati. Dati lang. Pero yun, that's where I met Rovic. Ganon. Tapos si And Monty. Si Monty naman, I think, hindi ko maalala exactly how, pero I think it was, we all just started hanging out. Like yung Ang galing. Rovic, tas yung ka-MU niya nun. Tapos si Monty, may ka-MU din siya nun. We have this other friend, si Aaron. Then, we also had this other Korean friend. So, like, we just started getting closer every lunch break. Kasi nakita ko, di ba si Rovic nag-ano siya, ibang bansa, parang Yeah, Australia. nagtaga doon siya, di ba? Yeah, Tama ba ako? Yeah, he's there na. Oh my God, kasi yun nga, tama yung naalala ko. Doon naman nalungkot yung isa ko din kaklase na, shit, Wala. aalis na siya, migrate Aalis na na siya. siya. Ano ba yan? Pero nung, Malungkot din ako nun, gago. syempre naman, Iyak friend ako. mo. Legit, noong 2019, hinatid namin siya sa airport. Agul-gul kami. Grabe. Ay. Oh my God, buhay. Pero tiga mo ngayon, nakabalik na siya, di ba? Pabisi-bisita. Yeah. Okay. Like, itong last year, 2025, he visited thrice. And that's kind of rare. Usually once or twice lang siya. Nice naman. Nung Twitter era mo, nag-start ka ng ilang followers? Yung pinakang after mo mag-post? It was like at 500 before that post, after 600. Then it went up to 1,500 bigla, then naging 2,100, then biglang umabot na lang siya, like it just got higher into the thousands range. So there was this one point pa nga, I was at 10,000, then in 1 week naging 20. Like ang bilis talaga. Kasi mga post mo pic. Ano mga pinagpo-post mo nun? Wala, just me being in school. Sa bagay, Me oo. with friends. It didn't take much before. Kasi I feel like a lot of people just like to engage with, stuff na they would also see on a normal day and ganun. Kasi dati, parang umabot na ako, naka-follow ako sa'yo, parang 25,000 plus followers na. Yung Twitter mo ba ngayon, yun pa din yung dati, yung OG na Twitter? Yeah. But I just don't use it na masyado. I just, I think last time I was active talaga on Twitter was 2022 during the elections era. Yes, Lenny. Yes, of Yes, course. up here. Lenny Robredo. Kay Lenny tayo. Tama Siyempre. yan, amigo. Oo. Paano mo tinanggap yung followers na mapumapasok sa'yo? It ever gotten into your head ba na, shit, parang I'm becoming famous, ang dami kong fans? Definitely, at some point, parang napaisip ako, wow, this shit's amazing. Diba? Like, parang it feels good na you get a lot of this external validation. Pero somewhere down the line, I feel like it also taught me how to be humble, because like if you just keep showing people na, oh, you're all that, parang it's like they'll get sick of that kasi not everyone wants to see someone who's so full of himself, diba? Yes. And I don't want to see myself that way either. Yes. So
Yeah. Kasi ibang experience yung sa'yo I must say. Kasi ngayon nandito na tayo sa era na kahit nga mga bata, parang ang pangarap nila maging vlogger eh. Kasi nung panahon na yun, parang hindi naman pumapasok pa sa isip ng mga tao na ito gusto ko mag-content, ito gusto ko. Pero ikaw parang isa ka sa mga naging pillar. Parang, Oh, hey! isa ka sa pinakang nagsimula nun. Kaya yun yung curiosity ko talaga dati. Kasi mga fantasy yan ng mga teenager dati. Paano ba pag sikat ka? Even ba sa Lasal, crush ka na ng bayan? I wouldn't say everyone. Maybe like people from the younger batches and a lot of people then from the higher batches actually. Oh? Parang there were times na ito grade 7 pa lang ako. And tuwing sports fest may mga different houses, 'di ba? House of Jaime, Benil, Mission Marie, and Miguel. Ako I was in House of Jaime. So tapos sumali ako dun sa parang cheer dance competition. Kasi, ewan ko, mahilig na ako nun. Pero nag-drummer ako. Tapos yung mga ate ko, like, grade 10 na ata sila nun. Sila yung nagpapapicture sa akin ng grade 7. Parang, mga ganun, like, pero hindi naman yung literal na kahit sa hallway namin sa batch ko, parang people would be crushing over me. No, they just saw me as I was. Ganun. Kasi kung siguro kung nandun ako, baka abangers talaga ako. Diyos ko. Asan si Migo dito? Diyos ko. Kasi nung next after ko na ulit makabalik sa Lasal Canlubang, wala ka na dun sa DLSU. Kaya I graduated, 2021. hanggang grade ano ka ba? 12. Yeah, pero ang pandemic na kasi. Diba? Kainis, hindi siya fantasy. Sabi ko, wala nang si Migo dito, wala nang babalikan. Kaya hindi na rin ako sumali sa varsity nun. Lumipat na ako lumipat ako ng school para San Pac. So, umanap ako ng totoong scholarship sa St. Michael's. Kasi taga Laguna ka, di ba? Binyan. Binyan. Oh, taga Binyan din ako. Pareho pa tayong Binyanense. Nice. Umabot pa sa point na inaantay kita sa Nuvali. There was a time I was always there. Like, 2019. Yun talaga. Pupunta ako sa Nuvali para lang baka makachamba kasi may mga nakikita ko sa Twitter, nakikita kanila sa Nuvali. Isesend ko sa isesend ko sa classmate ko yun. Dahil lagi siya nandito, punta tayo. Hila ko mga kaibigan ko. Alam mo, may friend din ako. Basta name niya, Joaquin, ganun. Tapos, taga Lasal Lipa siya dati. And, may video pa siya dati noong 2019. Parang he was walking around lang sa Nuvali. Sabi niya, he was with his friend. Sabi niya, asa na ba si Migo Traspe, ganun? Tapos naging kaklase ko siya sa Arky. So, parang pinakita niya sa akin yung video na yun. Tapos sabi ko, tara, recreate natin. Pero katabi na kita. Hello! Pero sa Espanya na namin ginawa yung Sa UST mo siya naging kaklase. So, gumraduate ka 2021. And then, grade 12. Tapos doon na parang yung DLSU, parang yun yung naging formative years. Formative years mo sa pagko-content, Yeah, 'di ba? So, bigla ka nang nag-college, nag-Manila era ka na sa UST. Yeah. You're taking architecture. So, unang tanong ko, bakit UST? Ba't di Taft? Well, I feel like I would have loved to stay naman in Lasal, pero in terms of architecture, parang UST daw talaga. Like, a lot of my titos and titas were also pointing towards UST. My dad, who's also in the construction business, he also believes na UST would be the best choice for me. And parang dati pa lang din, I feel like the amount of people telling me to go there, like, not just because they're telling me, pero parang I also felt it naman na doon talaga. So that's why I chose UST. Nag-exam ka pa din sa Lasal? No. Or sure na? Mahal yung tuition ng CSB. Totoo ba? Yeah, like, mas mahal siya sa UST. Uy? Yeah. Sobra. And I tried UP. I chose UP Diliman tsaka UP Mindanao kasi yun lang yung may architecture. I didn't wanna parang try a different course for the first year then tsaka ako magsha-shift. I just wanted to get straight into it. Pero sa Mindanao lang ako pumasa. So, I am not gonna start there. Uy, hindi ba kayo mayaman? Di naman. Sakto lang. Totoo ba? Sakto lang. Nagugulat ako Hindi, it's just wala. I mean, we're comfortable, but we're not like, we don't live lavishly. Ganun. Fantasy, lavish, that's the word. Lavish. Oo. So, pinili mo maging Golden Tigresses. So, yun nga tanong ko, wala ka bang ibang naging option aside sa Arky? My second choice was interior design. Like, it's still in around the same line of work, diba? So, yeah. Pero when I was in Arky na, and I felt the stress,
parang napaisip ako, what if I got into music na lang? Yun nga yung... Napaisip ako. But then, I already started it and I didn't want to, Pero still, like, I still wanted to finish architecture talaga. Lapit na. Lapit na talaga. My God, grabe. Onting capital, onting push lang kasi I have to... This sem is like, madugo to, puro thesis talaga. Like, Shit. it's the design phase na, so... My God. Per architecture, nakita ko nga kung gaano ka din, ewan ko kasi sa Instagram, gumawa ka pa ng account for your... Yeah, account na. Ang dami ng backlogs, ang dami kong di na pa-post. Sobrang, yung huling post ko dun, mga plate ko pa nung second year. Totoo ba? Oo, dami ko nang di na post. Pero, abulin ko na lang. Pag architecture ba, nakakailang drawing kayo sa isang linggo? Sige. Depende kasi. Depends on how big the project is. Pag kunyari drawing lang na may reference ka ganun, like let's say history of architecture or theory of architecture, parang dati nakakatatlo kami per week. Pero like that was first year. Pero habang tumatagal, it's not like a weekly basis na parang per month na fewer projects pero mas mabibigat sila. Ganun. Kasi, di ba pag nagkamali sa drawing, ulit daw? Ay, never pa ako umulit ng Wow! Kasi I make sure na na maayos na yung pag-drawing ko. Ayoko yung umuulit ako kasi sayang sa oras. Ilang oras ba kada isang drawing? Yeah, let me pull out the Instagram account and wait, I'll show you. Wait, where's that? Okay. My favorite black and white yung plate ko. Ayan, nakita ko yan. This My took God. 16 hours. 16 hours? On off. Ah, okay. Hindi naman dire-diretso. Pero my God, ang Ayun. ganda niyan. Ayun, pencil gamit ko dyan. Shit. Hindi ka tumatanggap ng mga commission? Parang hindi ko kasi sure kung mapagpo-focusan ko rin yung sarili kong stuff. So, yan. Now, this is my other favorite plate, pero colored naman. This is UST Ala! campus talaga. Ayan. So, sobrang favorite ko rin to. Like, I got this tattooed on my arm also. Totoo ba? Yeah. Ay, sige, pag-uusapan natin yan mamaya, yung mga tattoo-tattoo Topic for mo. later. Kasi di ba sa UST, parang doon na din nag-start na kasi sinundan ka pa din naman ng mga OG followers mo. But at the same time, nagkaroon ka din ng mga bagong followers. Gawa ng TikTok. Yeah. Doon kay ang, ano ba yung FFR? One thing about me, I'm the... Grabe, alala mo ba yun? Eh, yun yung in-stitch ko. Yun yung mga ini-stitch ko. Oo nga pala. Parang, Grabe. fun fact, umpisa ng content ko, na-ban kasi yung old account ko. Meron na siyang 100k followers. Yeah. Tapos nawala. So, back to zero na naman ako. Oo nga eh. Tapos, Pero- unang open ko ng TikTok ko, video mo. Sabi ko, shit, si Migo na sa TikTok. Ito na naman siya. Ito na naman ako. Diyos ko, nakamove on na yung tao. Nakakainis. Stitch ako. Migo Transpe, kung alam mo lang. Crush na crush kita. Lumipat ako bata from pa eh. Twitter to... Ilalagay ko yan dyan, yung TikTok na yun na in-stitch ko. Hindi ko inaalis yun eh. Alam mo, amigo, hindi na naging normal ang buhay ko nung nakilala kita. Sobra ka na. Twitter days pa lang. 2018, mahal na kita. Oh, grabe ka naman. Migo, yes na for me, oh. May caps. Uy, charing, wag na nga. Love you. Uy. And then, nag-reply ka. Nung nag-reply ka, nung nag-comment ka pala sa comment section, doon nag-start na, nagka-likes ulit. So from 50 followers, naging 1,000, hanggang sa naging, wala na, sunod-sunod na. Mga sinundan na kita sa mga live mo din, hanggang sa video na lang ako ng video sa mga nangyayari sa akin. So yung start talaga ng ng pagtitiktok ko, connected na naman sa'yo. Oh my God, ano ba meron sa'yo? I'm happy na, naging positive naman yung effect ko sa'yo. At saka hindi ka suplado, in fair. Of course, I try not to be... as long as you're nice to me, I'll be nice to you. Ganun. Buti hindi pumasok sa ulo mo yung mga, like ako, di ba, puta? Hindi pumasok sa ulo mo yung sinasabi mo, ang gwapo mo. Na-realize mo, oo nga, ang gwapo ko talaga. Sometimes you have to hype yourself up, but then it's not, you're not supposed to be like that, like every single day na it gets into your head that becomes your whole personality. Like there should be more to you than your looks. Ganun. Gets. That shouldn't be the only thing you can bring to the table. Yeah. Nice. Bait ni Migo, shit. Yeah. So ito na, di ba, sa UST, doon ka na din nag-start din naman while nag-aaral ka ng Archi. Hindi ka pa din natigil. Ang dami mo pa ding mga pinaggagawa. Una, nag-gym ka
From cutie, handsome, bigla ka naging hot. Bakit? Sinong nag-udyok sa'yo mag-gym? I feel like it was just me. Ganun. I wanted to just like transition into like a better version of myself. Ganun. I didn't want to stay thin like my entire life na it was like it was an insecurity of mine kasi growing Totoo? up. Yung Kasi payat? parang a lot of people would tease me then, but like sometimes in a friendly way, sometimes parang nanggagago na ganun. And like I felt so helpless pag kunyari I'd look myself in the mirror tapos like that's what I could see. I just wanted to feel better physically and like mentally about myself ganun, like that's why I got into the gym. Gusto That was like kasi- 2019 also. Bago ka pa mag-UST? Bago pa pala mag-UST. Kasi mahirap yan eh. Kasi ngayon parang gusto ko na din nag-gym na din ako kahit papaano. Kaya may mga That's tanong ako about sa gym. Kasi sa'yo mas mahirap daw. Kasi sabi nila mas mahirap daw mag-gain ng muscle pag payat. Physically, oo. Pero mentally, for people who come from a bigger size, it's harder for them parang mentally to to maintain their diet, like to cut down. So, depende rin sa like where you come from. Tapos ano yung routine na ginagawa mo? Paano ba diet? May diet din ba pag payat? Like, or kailangan nyo talagang kumain? Depende rin like sobrang daming factors. Pero ako, what I did, at first nag-dirty bulk ako. I just ate whatever the fuck I wanted. Whatever I saw on the table, ganun. And that's bad. That's actually really bad. Kasi you don't wanna get used to that eh. If you get used to that, yes, you're getting bigger, you're gaining muscle, but you're also gaining a lot of fat. And what? Then you're gonna do a cut, tapos mahirapan ka na naman. Imbes na sa una pa lang, you already start eating like the right things. Ang mga nakakasama mo sa gym, di ba? Kung di ako nagkakamali, sila Oliver. Dito na yan sa UST? Or kahit nung nasa Laguna ka? Yes. I only met Ollie actually nung college na kami. Okay. Pero I knew of him mga high school pa lang. Paano mo pa nasisingit mag-gym sa hectic schedule mo bilang isang architecture student? Diyos ko, grabe. Well, I mean, there are times din naman inconsistent ako, but you just have to find a way to get back. So part pa ng rebranding mo, ewan ko rebranding lang yung tawag ko, pero sige, part ng mga pinagawa mo para ma-improve yung sarili mo. Next is nagpa-tattoo ka naman. Ito na pag-usapan natin yung tattoos mo. Ang dami mong tattoo. Ano yung first tattoo mo? My first tattoo is here. It's on my chest. I know people will say it's like a typical tattoo, kasi like Roman numerals and it's on the chest. But to me naman, like what makes it different is it's like it represents my family. So IX means 9, so Feb 9, that's my dad's birthday. V, that means 5, July 5, my mom's birthday naman. Tas XX is mine, 20, September 20. Tas 14, XIV, April 14, that's my sister's. Sofia. Yes. Oh, di ba? And I put it here because it's closer to the heart. Kasi, Wow. Tapos, Ganun. kasi ako din first nagpa-tattoo dito eh. Pakita ko na lang dyan. Yun naman yung parang araw ko dito sa mundo na meron akong dad kasi namatay siya last 2024. And then sunod-sunod na yung pagpapatattoo mo. Ano yung next? Next one, what was my next one? I think it was this one, yeah. Ano naman, my friend, like one of my closest Nice. friends, his name's David, and he came from a Chinese school, Xavier. Tapos every summer kasi they have trips to China. Tapos parang since nga like he means a lot to me, I also mean a lot to him, of course. He made me my own Chinese name kahit hindi ako Chinese, ganun. And he had it engraved on a pendant doon habang nandun Tapos sa China. pinatattoo mo siya. Yeah, he gave me that pendant nung 2019 din. Then naisipan ko na, shit, okay, that could actually mean that could be a good tattoo kasi maganda rin yung meaning ng name na binigay Tapos niya sa akin. dito, latest mo sa likod, ang dami mong tattoo. Dami. Buti hindi ka pinagalitan buti cool lang yung parents mo. Or Kasi hindi. hindi ko pinapaalam eh. Like, Totoo? Or like, magugulat na lang sila, Mom, look at this. Na naman! Last na yan, ganun. Like, hindi naman nagagalit, parang nagugulat lang. Eh yung na sa likod. Parang galit. Ang laki nun eh. Yeah, this Ano one. sabi ng mama mo doon?
Ayun, ito yung reaction niya. Pakita ko na lang sa'yo. Hindi ko alam kung pwede pakita, baka magalit siya sa sige. akin. Love trip yun eh. Ano yun, di ba Pero- dalawang horse siya? Yeah. Ayun, may meaning din yun sa akin. Ayun, iting. Tingin. Ganun siya. Love trip. Ba't di ka nagpahala? Saan niya? Sa Japan mo na pinatato? Dito? No. This is here sa BGC, Ink Victus. Yan. Ayun nga, nakita ko Tattoo na nga. kayo doon. Akala ko kasi sa Japan ka nagpatato kasi parang pinost mo yan nung panahon nagbabakasyon ka sa Yeah. sa Japan. After naman pagpapatato, ang dami mo pa talaga. Meron ka pang mga ibang extracurricular activities, keme-keme. You're into climbing naman ngayon. Kasama mo sila Yeah. Blue. Sila Blue, yeah. Pero I've only climbed with Blue, I think, twice. I wanna climb more than... Actually, last time I climbed was October pa. I wanna get back into it na rin. Kasi, I don't know, life just got in the way. Thesis. No. Yan. Neighbor ko kasi si Blue dito lang dun sa Ay, we? Oo, kaya tinatanong ko, pumupunta ba dyan si Migo? Pag pumunta dyan, tawagan mo ko, tapos eme-eme, kunyari hindi. I've never Kunyari, been to his place. Oh my God. totoo ba? Yeah, I've never been. Pag sabi ko, pag pumunta dyan si Migo, sabihin mo, kunyari na surprise lang ako, nagkataon lang na nandyan ako. Close kayo ni Blue. Oo, nagkasama kami one time sa birthday ni Danica Ontenko. Doon ko na-meet si Blue, tapos yun na, naging close naman na kami, nagkakausap-usap kami kahit papaano. Laptop yun si Blue. He's like one of the funniest people to be with. So, ang dami mo pinaggagawa dito sa buhay mo sa UST, except showbiz. Hindi mo ba naisip mag-showbiz? I feel like I'm just scared na it might be too big of a change. Kasi even like being a content creator, parang the amount of times na parang you feel like you don't really have that much privacy, it's like a lot na. Like everywhere you go, it's just a lot of people recognize you, and like that could be a good thing naman. Pero sometimes like there are just days na you just don't want to feel that way. You just want to feel normal, ganun. Kaya natatakot ako na baka pag nag-showbiz ako, baka ganun din, like it will be a lot worse. But in a sense, I mean, that's okay as long as the people around me would be nice. Ganun. I don't like having to deal with people who are assholes kasi. Yan. Kasi fun fact, sa mga hindi nakakaalam, si Charlie Fleming po at saka si Migo ay iisa sila ng manager under attorney JCD. So, pag nagkakasama kami ni attorney, hindi niya pa rin nakikita si attorney, by the way. Another fun Yeah. fact, yung manager niya, hindi niya pa nakikita ng personal. Mas madalas ko pang nakikita, oo. So, pag nakikita ko kasi si attorney, ano na, ba't hindi mo, showbiz si Migo? Diyos ko, pagkakaguluhan daw yun. Gets niya kasi na, busy ako sa school eh. Oo, Sobrang naiintindi. taxing ng architecture talaga. Naiintindihan ka niya, pero sabi niya sa akin, yung mga networks daw dito sa Pilipinas, inaantay ka na din. Parang, interested din pala sila na kunin ka. Alam mo ba yun? I did not know that. Oo, di ba? You just, ako kasi, parang feel ko, I want to start off with like TV commercials and stuff. Because I feel like that's more manageable. I won't have to always be on set. Ganun. I feel like, yeah, it's a smaller project, but then it also pays well, like from what I've heard. So, gusto ko kahit ganun muna. Then from there, like doon ako magde-decide whether like I wanna go for more. Sa showbiz. My God, Migo, if ever, after school, may chance. Bigger chance, obviously. Yes! But- My God. Yeah, we'll see. Please, I don't know either. huwag kang maging multo ng Philippine show business. Kasi pag pumasok ka dyan, my God, ang daming opportunity na papasok sa'yo at Diyos ko, ito nga lang, independent content creator, ang dami mo nang nakukuhang tagahanga. What more pa pag pumasok ka, di ba? I'll think about it definitely kasi I don't wanna live with regrets naman. Yes. Time flies so fast kasi graduating ka na this year. Yeah. This is my last semester. Shit. UST. How does it Yeah. feel? Like, shit, we're finally here. Ganun. We had this exit exam na lahat ng subjects na tinake nung sa Archie, there's an exam for it. We had that nung 4th year, tapos 5th year. Kailangan mo mapasa para mag-move forward. And nung 5th year exam, munti ka na bumagsak sa isang sa isang subject. It's history of architecture. Pero dahil yung system yung nagkamali, parang mali yung pag-input ng mga questions. Basta
vinoid na lang nila yung mga tanong na mali. So yung score ko, yun yung saktong passing score na, yung adjusted passing score. So like I could have been delayed. My God. Good thing I passed though. Like my friend also. Excited same ka case. gumraduate? Or Oo. scared? Ay, oo nga. I am scared. Kasi di ba ganun? Yeah. Takot ako maging unemployed, ganun. Kasi, Pinaalala mo sa akin na dapat nga pala ako matakot, no? alam mo, plano mo, pagka-graduate, magtrabaho agad o rest muna? Rest muna. Totoo, mag-rest ka muna. Hindi ko kaya mag-work muna. Like, my dad's been telling me na huwag ka daw masyadong habaan yung rest ko kasi yung momentum ko mawawala. And I agree naman. Pero I need it. Like, Oo. so tiring. Ko architecture pa ko kurso mo, napakahirap. There are a lot of things kasi na I missed out on. Parang natinigil ko muna. Like content creation, ganun. There were times na sobrang busy ko sa school. I had to stop first or I had to postpone things. And I just wanna put my attention towards that ulit. Oo, kasi, di ba nagchat-chat pa ako sa'yo, mag-post ka na ulit, mag-post ka na, wala ka ng post. And isa pa, fun fact, kung bakit ko din gustong-gusto, actually, dapat ikaw talaga yung episode 2. Yung ending scene namin ni Charlie, sinabi niya kasi sa last, namin. So, abangan niyo kung sino yung guest, hulaan niyo. Baka gumano si Charlie, tas kinat namin, ikaw talaga yung naiisip ko noon. Talaga? Na second episode kami. Kasi, una, sa dami-daming nangyari sa buhay ko na connected sa'yo kung bakit din ako nakaabot dito, isa sa pinakang hindi ko makakalimutan is ikaw ang pinakaunang nag-message sa akin nung namatay yung tatay ko. Really? Yes, sa TikTok. Oh my gosh. December 24 ng around 10, 11. I didn't know I was one of the first like Not one, ikaw ang ako first. first. Ikaw ang first. Oh my gosh. Kasi of course I wanted to check on you then. Like kasi that's no joke, diba? That takes a toll. Christmas. Yeah. Sumakto pa sa Christmas. Oo, kaya sabi ko, shit. Tapos parang tuloy ako baliw noon. Sabi ko, hindi ako pwede maging masaya. Kino-comfort niya ako, patay yung tatay ko. Ang dark naman. Ang dark. Oh my God. Pagkakita ko kasi ng message mo. Tito, sorry. Daddy, sorry ha. Pagkakita ko kasi ng message mo. Tapos, andito ako sa may morgue. Andiyan yung tatay ko. Shit, si Miko. Si Miko nag-chat. Paano yan? Malungkot ba ako? Daddy, nag-chat si Miko. Tapos kausap ko pa yung bangkay ng tatay ko. Oh my Daddy, God. nag-chat si Miko. Thank you. Thank you pa. Para na akong, pero kabaliwan ko na din talaga yun. Hindi ko na alam kung ano mararamdaman ko. Tapos una nag-chat ikaw. Oh my God, fantasy yun. Diyos ko. Anyway, malapit na tayo dito sa closing. So, ang gusto ko malaman, what's next for Miko Traspe? What's next? Kailangan ko muna mag-focus sa graduation. I have to finish this kasi ayoko ma-delay ako. Kasi regular student pa rin ako hanggang ngayon, thank God. And I just don't wanna cause anything na delay ko. So, mag-focus muna ako sa thesis hanggang May or June. Then after that, dun na ako pwedeng maging like super active ulit na online. So, I might be like slightly inactive pero I'll try to be pa rin. I won't go ghost mode again on my social media. Ganun. And then, pag gumraduate ka na, okay, graduate era ni Miko Traspe, ano yung isang bagay na gusto mong i-explore or gusto mong gawin na hindi mo magawa-gawa noon kasi nag-aaral ka pa? Showbiz? Hey. Yes! We'll see. I don't know. Maybe, yeah. Pero, if like siguro mga personal interests ko, I wanna play more golf. Kasi, it's a sport na my dad really loves. Ano ba sports mo? Nag-football ako nung high school, frisbee, climbing, golf, ano pa ba? Basketball, hindi. Basketball, like I play sometimes. I'm not the best at it, pero if it's with my friends and yun yung bonding namin, edi sure mag-play ako. Pang mayaman yung mga sport mo, Diyos ko, yung mga napapanood ko sa sa teleserye, para sa Can't Buy Me Love kila Donnie Pangilinan. Grabe. Pamayaman yung mga mo. So, ito yung closing question. Lagi ko na itong tinatanong sa mga nai-interview ko. Tanong kasi ito kay Catriona Gray, and napakagandang tanong niya talaga. So, what is the most important lesson you've learned in your life, and how are you planning to apply it to your time after mong gumraduate? I already have an answer. Oh. There's no other way to face your problems but head on.
do it scared, just do it tired, just do it. Kasi if you delay things that could bring you a lot of benefit, you'll never know, baka a time will come that opportunity won't be there anymore. So habang ngayon, habang okay ka pa, habang capable ka pa, just do it. Nice. Ang ganda. Ba't may mga naging regret ka ba sa past na sana ginawa mo? I feel like siguro madami lang times kasi na tinatamad na ako like I feel like I could have done better in some things, like whether it's sa Arky or Ang tawag din, with job opportunities. manyana habits. Don't delay things as long as kaya mong gawin today. Ganun. Last but not the least, sa lahat ng mga nanonood, single ba si Migo? Single but not ready to mingle. Single din ako. Shut up! Pag ikaw, sige. Lord of mercy. Oh my gosh, thank you very much, course. Migo. Trust me, my God. So happy to finally meet you din. 8 years. 8 years and finally nangyari na siya. Thank you talaga sa destiny. Tama, magtiwala lang kayo kasi baka mamaya yung mga pinapangarap nyo, huwag nyo masyadong madaliin. Kagaya nito, lagi ka kong nagmamadali pero dito pa lang nakalaan na magkita kami ni Jose Miguel Traspe pero dapat ang pangalan niya Santiago Miguel. Santiago. Oh my bakla. God, he knows everything. Sorry. Yun na lang magiging name ng anak ko. Yung Santiago Miguel. Yeah. Paano yun? Mag-a-adapt tayo. Sorry. Pwede naman. Hindi, thank you very much, Migo. Thank you very much. Thank you so much. This has been Yes na Yes for You, the podcast. First and foremost, gusto kong pasalamatan ang Come and Go PH for this great collaboration, sa Archive House Studio for this studio as well. And please subscribe and mag-comment lang kayo sa comment section kung sino pa yung mga gusto nyo makasama dito sa podcast. Yun lang guys. Bye-bye! You're an amazing host. Grabe. Ako yun, hindi ko alam.